nagpapasalamat na rin ako at ginawa nyo yan sa Pangulo namin. Nang dahil sa ginawa nyo sa Pangulo namin, nabuko ang inyong mga katiwalian. Diba? Nalaman ngayon ng taong bayan na yung anak mo pala, Sara Duterte, merong pinakamalaking confidential funds sa buong syudad ng Pilipinas. Hindi fake news yan. Check nyo ang sa COA. Check nyo. Hindi yan fake news. Ayon sa COA, Sara Duterte may pinakamalaking confidential funds nung siya ay mayor pa ng Davao City. Sa lahat ng mayor, sabi nga nila, ano bang espesyal? Bakit ang Davao City ang may pinakamalaking confidential funds? Ano ba? Gaano ba ka-espesyal ang Davao? Diba? Samantalang yung mga syudad na talaga namang mayayaman ang kakaunti ng kanilang mga confidential funds. Diba? At eto hindi nagre-reconcile yung sinasabi ng mga DD sheets. Kasi ang sinasabi ng mga DD sheets, doon daw sa Davao City ay peaceful daw. Kahit nga daw maglakad ka doon, peaceful. Hindi daw katulad dito sa Manila. Nandito daw sa Manila, ang dami daw dito mga krimen. So, kung titingnan natin ang confidential funds ni Sara Duterte, hindi nagre-reconcile ang kanilang sinasabi. Hindi nagja-jibe. Kasi kung talagang peaceful ang Davao City, bakit kakailanganin ni Sara Duterte as mayor ng napakalaking confidential funds? Gayong yung mga mayor ng Makati, ng Quezon City, mga big cities yan na mga talagang mayayaman. Manila, bakit hindi kinakailangan ng malaking confidential funds? So, ibig sabihin yan, yung Davao City, talamak ang krimen ng Davao City. Kasi kinakailangan niya ng malaking confidential funds Diba? Yun Kasi hindi mo pwedeng sabihin na peaceful ang Davao. Peaceful? Kasi kung peaceful talaga yan, hindi yan mangangailangan ng confidential funds. But the fact na siya ang may pinakamalaking confidential funds nung siya ay naging mayor, so ibig sabihin, ang Davao ay isang syudad na talaga namang talamak ang kriminalidad. At lumalabas na ang Makati, ang Quezon City, ang Metro Manila ay mga peaceful na mga lugar. Kasi napakaliit ng confidential funds. Diba? Yun. Kaya, etong mga DD sheets na to, puro sila fake news, mga kababayan. Fake news ang mga pinagsasabi, di ba? Pasalamat ako, talaga. Ngayon ko nare-realize na salamat at binaboy nyo ang Pangulo namin. Salamat at sinira-siraan nyo ang Pangulo namin nang dahil sa ginawa nyo. Namulat ang mata namin na mga Marcos loyalists and Marcos supporters.